before we proceed sa mismong laboratory evaluation, so we need to know the basic knowledge about WBC. Paano ba natin sila kina-categorize? Into what? Any idea? Yes, Shekinah. Misenas. Sir, ano po, sa pagkakaalala ko po, WBC po, categorization niya po is granulocytes po, which consists neutrophil, eosinophil, and basophil. Then, a granulocyte po na yung T cell and B cell po. Okay, that's correct. So, WBCs can be categorized into two, granulocyte and agranulocyte. So, in agranulocyte, so i-connect natin yan ha. Tama yun, sa granulocyte, neutrophil, eosinophil, and basophil. For agranulocyte, sila yung lymphocyte and monocyte. So, T cell and B cell, sa ano siya? Lymphocyte, okay? Okay, so another question is, in terms of phagocytic function, how do you what are the WBCs, or what are the type of WBCs in terms of phagocytic function? How do you categorize them in terms of phagocytic function? Ano bang phagocytic? Ano? Yes, Joshua? Sir? Hello po? Okay po. Yes, so, yes. Yung ano po, phagocytic function po is, di po ako sure sir, pero divided po siya sa innate and adaptive po, or specific po. Innate and adaptive. Ano pa? Yes, pandin nyo. Sir, naalala ko lang, pag according sa function ng phagocytes, yun yung na mag-eat ng foreign materials. Di ba yun yung neutrophil, eosinophil, basophil? Neutrophil? Neutrophil, eosinophil, basophil, monocyte. Neutrophil, basophil, ano pa? Monocyte? Tsaka monocyte. So, neutrophil, basophil, eosinophil. Alright. So, yan. So, all WBC has have a phagocytic function. So, before, ang laging naano ng student dyan is si basophil at eo, lagi lang nakakalimutan yan na walang phagocytic function. Pero kung nagbabasa kayo ng book, specifically kay Turgeon, naka-indicate doon na basophil, eosinophil can have a phagocytic function, whereas hindi lang sila yung least efficient. Diba? Least efficient or least effective. Kasi one of the reason kaya sila least efficient or least effective because konti lang yung mga yung mga granules nila na present dun sa kanilang cytoplasm. Kaya ang pinaka effective in terms of phagocytic function is the neutrophil. Okay? So, ayan siya. So, kaya ako siya tinanong kasi yun ay one of the question during my board exam. Malay nyo, kapag nag-board exam kayo, is matanong sa inyo yun. Di ba? Very basic na question, pero tricky siya kasi kung isang reference lang ang inaano nyo na binabasa nyo or di kayo mahilig magbasa ng book, ay hindi nyo malalaman yun. Kaya nga, lagi kong sinasabi na magbasa tayo ng libro. Okay. So, let's move on for the WBC count. So, WBC count, so it denotes the number of white blood cells in 1 liter of whole blood. So, bakit ba tayo
na pina-perform yung WBC count? What's the primary purpose of the WBC count? Anyone? Anyone? Yes, Genega. Sir, para po nakakatulong po yun to diagnose diseases po related sa WBC. Ano yan? Pakiulit nga. Choppy ka. Nakakatulong po to help diagnose mga diseases related po sa WBC. Alright, correct. So, it helps, lalo sa mga doctor, when kapag meron silang ni-rule out na sakit, for example, if the doctor meron siyang the initial diagnosis na infection, di ba? Nagpapa-CBC para makita kung meron talagang ongoing infection, di ba? Sa CBC, makita natin yung WBC count. Pag mataas ang WBC count, sabihin may ongoing infection. Tapos makita rin natin sa diff count o the differential count kung anong klaseng infection. It could be a viral infection or bacterial infection. For example, if the neutrophil yung mataas, so meron tayong viral infection. Kapag naman lymphocyte yung mataas, merong viral infection. So it's very crucial, no, kapag when it comes to CBC, kasi parang iba kasi parang sa CBC lang yan, pero no, it's very vital in terms of kapag sa diagnosing ng mga doktor. So the normal values for the WBC count for the adult is 4.0 to 11.0 times 10 raised to 9 per liter. For at birth naman, 10 to 30 times 10 raised to 9 per liter. So we're using different diluting fluids. For example, the 1 to 3% acetic acid, the 1% hydrochloric acid, and thirst diluting fluid. So question, why do we need or bakit yung mga diluting fluids is mga acid? So what is the purpose of the acid in the diluting fluid? Anyone? Kasi kailangan kasi natin malaman kung ano ba yung mga nun. Kasi alam naman natin na WBC count, pero yung mga purpose ng mga reagent, bakit para saan ba talaga siya? Hindi lang siya for display or aesthetic. Di ba? So, what's the purpose of the acid in the diluting fluid? Anyone? Yes, Kilo. Sir, try lang po. Go lang. Go ahead. Kaya po na acid po yung mga diluting fluid po. Kasi po, tinutulungan po ng diluting fluid na mag-lyse po yung RBC. Yeah, that's correct. So, of course, di ba, kaya siya acid para ma-lyse yung mga red blood cell. Kasi nga, di ba, we're pertaining to WBC count, di ba? Di natin i-count yung mga RBC, di ba? So ito usually sa mga manual counting. For example, thirst diluting fluid, ang component nito ay glacial acetic acid and crystal violet. Para kapag nag-smear tayo, for WBC count manual, we can visualize na mas na better kapag para sa counting dun sa new Bauer counting chamber. So, kapag kayo naging medtech, very important yung manual WBC count kasi lalo na kapag in the result ng machine. Kasi for example, pag nag-run ako ng CBC, pag nakita mataas or mababa yung WBC, depende na kasi yun eh. Depende pa rin talaga sa medtech yun. Kung tagang critical values, ayan, talagang nag-manual na ako niya. Nag-manual count ako to counter-check kung tama ba yung niyaran ng machine. Kasi lisensya nyo kasi yung nandun na nakasalalay. So, kapag naging medtech kayo, wag sana kayong yung tamad, ganyan.
Kasi it will help you naman talaga kapag pag-release ng result. Talagang confident kayo na yun talaga yung result. Kaya dapat kapag may in doubt lagi, mag-manual tayo. Kahit medyo toxic yung manual ng WBC. Ano to? Sir, ask ko lang po. If mag-note pa rin po ako. Yes, Joshua. Kindly, take note yung mga nag-recite. Thank you. So, ayun. Ayun, ha? Kapag naging medtech na kayo, huwag kayong tamad, ha? Anyways. Yeah. So, we have the formula for the WBC count. So, ito yung formula, cell count times diluting factor times 10 over area count. So, I hope naman lahat familiar dun sa formula since nakapag-lab na kayo, di ba? Last sem. Anyway, lahat naman kayo nakapag-lab na last sem nun. So, na-perform nyo na tong formula. How about the corrected WBC count? Familiar or first time marinig tong term na to? First time ba yung marinig yung corrected WBC count or na ano rin siya last sem? Hindi po first time. Okay. So, let's focus dun sa corrected WBC count. Kasi usually naman, ang ginagawa natin yung tong WBC count na formula. So, bakit ba tayo But why do we need to perform corrected WBC count? So, corrected WBC count, so the formula is WBC count times 100 over 100 plus NRBC or the nucleated red blood cell. So, sa tingin niyo kaya, bakit we need to perform corrected WBC count? Anyone? Hello? Yes, Ms. Enas. Sir, kasi po yung NRBC po kasi, napagkakamalan po kasi siyang WBC minsan. Kaya po, nagamitan po siya ng corrected WBC count. Alright, correct. So, yeah, correct yun, Shekinah, na this NRBC, nabibilang siya ng machine as WBC kasi, di ba NRBC, hindi siya the normal RBC na circulation. So, this NRBC is, immature RBC. Yung mga NRBC. Sila ay immature red blood cells. So, since immature siya, malaki yung size ng cell na to. So, kapag nag-read dun sa heme analyzer, mababasa siya as WBC. So, as a medtech, ayan, ganyan yan. Diba? Sabi ko kanina, kapag in doubt ka sa result, for example, mataas yung WBC count, and then, nag-manual ka. Then sa manual, nag-prepare ka ng smear, nag-prepare ka ng staining, yan. Pagkita mo sa smear, nakita mo merong mga NRBC or mga nucleated RBC. Kaya nagano ka na, okay, kaya pala mataas yung WBC count kasi there's a presence of NRBC. But we have a criteria before tayo mag-calculate ng corrected WBC count. For adult, dapat daw greater than or equal to 5 NRBC. Kapag naman in children, dapat greater than or equal to 10 NRBC yung makita natin dun sa smear before tayo mag-perform nung corrected WBC count. Okay? Nagkaintindihan ba? Okay. So, what would be the expected
corrected WBC count kapag nagano tayo. Ano ba siya? Anong magiging result since na-correct na natin siya? Anyone? Ano kayo magiging expected result kapag na-correct natin yung WBC count? Anyone? Four, 5 to 1,000, 11,000 cells. Sino yan? Alright. So, 4,500 to 11,000. Ano pa? Ano pa? Anyone? Ano pa? So, dapat, the expected result kapag ano ka ng corrected WBC count is dapat mas mababa siya dun sa result dun sa initial WBC count. Kasi nga, di ba, kaya nga tayo nag-perform ng corrected WBC count kasi nga mataas yung WBC count na nakuha natin. So, kapag corrected WBC count, dapat mas mababa siya dun sa initial WBC count. So, kapag mas mataas pa siya dun sa initial WBC count, baka mali yung mali yung pag-calculate nyo or dun sa formula. Okay? So, nakatindihan tayo. Gets na yung corrected WBC count? Okay. So next one, methods of preparing blood smear. So we have two methods, the wedge method and the BCOMS method. So a wedge method, ito yung normal na ginagawa natin. We're using 2 glass slides, di ba? So mag-ano tayo ng blood, a drop of blood, and then i-smear natin siya. Kapag naman doon sa BCOMS method, pwedeng isang glass slide or the other one is the cover slip. Or isa naman, 2 cover slip method, 2 cover slip naman yung gagamitin nyo. So ito siya. Use the 2 cover slip method or the Ehrlich's method. Yan. Dalawang cover slip yung ginamit. So this is the 2-slide method or the wedge method. So lahat ba nakapag-perform na ng blood smearing? Nakapag-perform na? Oh, so hindi naman first time or hindi naman ayan. So ayan. So this will be the the expected blood smear. So ito yung source of blood, the thick layer, the monolayer, and the feathery edge. Ayan. So, ayan. So, ang pinaka nag-read tayo dito sa may feathery edge para mas ma-visualize natin yung mga yung smear natin. Kasi kapag too much yung yung smear natin, magaganto siya. For example, this one, clumping siya or magka-clump yung mga red blood cell. Kung clump yung smear nyo, hindi nyo mabibilang yung RBC, yung WBC, or even platelets kasi nga dikit-dikit yung mga blood cell. Kapag ito naman ay sparse. Pag dito naman, hiwa-hiwalay naman siya, yan, hiwa-hiwalay, pero meron ba ring mga clumping or clump na mga red blood cells. So hindi nyo pa rin sila mabibilang isa-isa. So this is the good smear kapag nag blood smear tayo. So
kapag nag-blood smear, dapat ano siya, tongue shape. Yan, katulad ng ito. Tongue shape or that meron siyang feathery edge. Nakaintindihan tayo? Okay. So, we have different methods of drying blood smear. So, the air drying, use of flame, use of oven, and immersion in methyl alcohol for 1 to 2 minutes. So, meron ba ditong nagbo-blow nung blood smear slide? Anyone? Yung para mabilis matuyo, binoblow nila yung blood smear slide or blood film. Wala ba? True ba? Nung unang try po. Unang try. So, hindi hindi advisable yung yung i-blow nyo yung slide or the blood smear kasi there's a tendency na yung red blood cell nyo magiging what? Echinocyte. Diba? Or magkakaroon tayo ng artifact development dun sa slide. Kaya hindi siya advisable na binoblow yung slide. Kasi di ba, pag nag-blow ko, there's a tendency yung laway mo pumunta doon sa smear. Eh, yung laway natin, meron yung mga enzymes. And this enzyme will deform or destroy yun dun sa membrane layer ng RBC. Kaya nagiging echinocyte. Okay? Okay, staining of Romanowski's group of staining. The right stain, the Gemsa, and the May-Grunwald stain. So we're using this staining para ma-visualize natin yung sa dun sa staining natin, staining process natin. So meron pa yung mga ibang staining gaya ng Leishman stain. Yan. There are the Romanowski group of staining. Yan, sa right stain, yan, the basic dye, acid dye. Pag basic dye, the methylene blue. Yan, ito yung mga niya. Azer A, the tetramethylene thionine. The Azer B, the trimethyl thionine. The Azer C, the monomethyl thionine. Kapag naman acid dye, ito yung mga eosine. Yan, the buffer, pH 6.4. And we're using the potassium phosphoric acid or the sodium phosphate. So ito na yung ito na yung makita natin sa under microscope kapag nag-apply na tayo ng right stain. Yan, makita niyo na yung mga neutrophilic myelocyte, neutrophilic bands, the erythrocyte, the progranulocyte, etc. etc. So ayan. So lahat ba nakakita na ng ganitong smear after nila mag-staining? Smear lang. Anyone? Last sem, nakapag-perform ba ng blood smear? Yes. Okay. Thank you. Okay. So we have we have a staining problem naman. So kapag excessive blue staining, yan, possible kasi makapal yung pag-smear nyo kasi masyadong madami yung blood na nilagay nyo. So second one, prolonged staining time. Kasi we have time kapag nag-staining tayo. Baka naman masyadong matagal kayo sa crystal violet, sa kaya nagiging excessive blue stain. Possible din inadequate washing. Diba? So, too high alkalinity in the stain or buffer. Kapag excessive pig stain naman, yan, masyado naman manipis yung blood film nyo. So, second, possible, insufficient staining time. Masyadong mabilis ka naman mag-staining. Or prolonged washing. Masyado mo nang nagbabad ka dun sa washing kapag sa nag-staining ka. Fourth is the low pH and the fifth is excessive acidophilia. So, ayan. Ito yung mga staining problem na na-encounter natin. Alright, so let's move on to the differential count. So differential count expresses in percent the relative number of various types of leukocytes present in a peripheral blood smear. So
we are using this para maano natin, di ba nga sabi ko kanina, we can identify kung anong klaseng infection siya. Kung mataas ang neutrophil, possible bacterial infection. Kung namang lymphocyte, possible viral infection. Kapag naman eosinophil, possible allergic reaction or parasitemia or parasitic infection. So ayan, so sa differential count, we are using, di ba, 100 differential count, 200 differential count, and 300 to 400 differential count. So, routinely, we are using the 100 differential count. So, paano naman natin ginagamit yung 200 differential count? Ayan. If si 100 differential count ay routinely used, how about si 200 and 300 to 400 differential count? Lahat ba nakapag-discount na yung manual, yung parang piano, na ba nakatingin sa microscope, tapos pindot-pindot ka doon, kaya neutrophil, monocyte, na-perform yun sa lab. So, di ba, routinely used, we are using the 100 differential count. Paano naman kapag 200 differential count or 300 to 400 differential count? Paano natin siya gagamitin? Anyone, may idea? Anyone? Hello. May idea? Nasa Rodax lang yan. Nasa book lang yan ni Rodax. So, yan kasi ay tinanong sa board exam namin. So, kaya gusto siya i-discuss sa inyo kasi ang laging nadidiscuss lang is the 100 differential count. Pero how about the others, the 200 and the 300 400 differential count? During my board exam, ang natanong sa amin is the 300 differential count. Anyone? Walang idea. Hello? Rinig pa ba ako? Hello. Ano? Para po ba pag-count ng platelets, sir? No, we are not pertaining sa platelets. Iba yung sa platelets. We are pertaining lang sa mismong WBC lang. Any wild guess? Any wala. Para po malaman if 5 po yung WBC count. Yeah. Andun yung idea. Mataas yung WBC count. So, paano natin masabi na, okay, 200 differential count yung gamitin natin or 300 to 400 differential count yung gamitin natin? Ano to? Yes, sino yan? Nagtaas ang kamay. Yes. Yes, Calderon. Wala siya.
Nawala si Calderon, no? Wala. Yes, Calderon, nakamute ka ata. Pero try ka lang. Napindot ko yung link Ayan. kanina. Okay. Sige lang. Go lang. Go ahead. Yun po yung di ba po yung parang piano club. Parang di ba po may iba-iba po yung ng mga names like basophils, neutrophils. So every time po nakakita po kayo sa microscope, ipipindutin niyo po siya para po ma-counted tapos saka po magka-count na po after mo po. Ayun nga. Ganun nga yung ginagawa natin. So, di ba routinely, ang ginagamit natin is 100 differential count. So, pido-pido tayo doon, yung parang piano or the differential counting. Tapos, kapag na-reach natin yung 100, tutunog siya. Sabihin, na-reach na natin. How about naman kapag 200 differential count or 300 to 400 differential count, paano natin masasabi na yun na You got sourdough? hello? Ayan. There's sourdough bread as well. Really? Let's go down. Have a look. I'm good at it. Nawala. Ayan, nawala ako. Okay. Rinig na ako? Okay. So if you're using 200 differential count, the WBC count must be greater than nawala. Or equal to 400 times 10 raised to 9 per liter. Kapag naman 300 to 400 differential count, the WBC count must be greater than or equal to 100 times 10 raised to 9 per liter ang WBC count. Ayan. So, natindahan na yan. So, ano ba sa inyo yung 200 differential count and 300 to 400 differential count? Kasi usually, ang narinig lang natin is the 100 differential count. Pero, kung dalawa na to, nasa book lang din yan ni Rodax. So, Shekinah, saan nakuha yung sagot na yan? Sa Rodax po, sir. Sa Rodax lang yan. Kaya dapat magbasa kayo ng Rodax. Kasi lahat ng exam ko or quiz ko, kinukuha ko lang sa mga books. Rodax, Third John, ano ba? Ayun. Okay. Kung sa RBC, di ba, kung naalala nyo nung prelim, merong, di nag-move yung ko. Ayan, nag-move na. Okay. Kung sa yung prelim, di ba, kung natandaan nyo, sa RBC, meron tayong shift to the left and shift to the right. Hello? Nag-e-echo ako. Ayan. So,
kapag naman sa WBC, meron tayong shift to the left and shift to the right. So kapag shift to the left, usually sila ay mga immature WBC. So ang patandaan ko dyan, itong L na to, gawin nyo lang siyang I. Kasi nga, sila ay yung mga immature WBC, yung mga myeloblast up to band cell. Kapag naman right shift or shift to the right, presence of increased hypersegmented cells in the circulation. So these are the table sa maturational characteristic of neutrophilic granulocyte. Yan, basahin nyo na lang yan, yung mga yan. Kapag myeloblast, ano yung NC ratio, parts to 1, size, ayan. Ito ay, ano lang to, additional lang o supplemental lang sa inyo. Kasi, i-discuss yan dun ni Ma'am Christy dun sa online niya. Yan, absolute count and relative count. When I say absolute count, so individual type of times 10 raised to 9 per liter. Kapag naman relative count, ito may number of WBCs per 100 cells. So, kapag nakahawak kayo ng heme-analyzer, makikita nyo yan, yung absolute count, relative count, yung mga result. So, yan, for example, segmenters. Diba 44 to 67%. So, usually, sa marami talaga yung mga segmenters or yung mga neutrophils. So, per these two, segmenters and band cells. So, according to the CLSI or the Clinical Laboratory Standard Institute, sabi nila, the segmenters and band cell must be read as one daw or categorized as one. Kasi nga, these two is very identical. So, mahirap siyang na kung ano ba siya, band cell ba siya or segmenters. So, sabi ng CLSI, dapat daw binabasa na siya as one. So, yan, eosinophil, basophil, monocyte, and lymphocyte. Sa differential count, meron akong ginagamit ng mnemonics. I never let monkeys eat banana. So, yan, neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil. So, kasi nga, kapag even ako, till now, kapag minsan tatanong ako, or nag-iisip ako na, ano yung mga differential count? Di ba? Kasi may matatag na 3 and 5 na different, analyzer. Yan. Kapag ko yan, patandaan ko, never let monkeys eat banana. So, neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil. Para hindi niya sila makalimutan. Kasi usually mga student nakakalimutan yan. Ano yung isa? Ano yung isa? Mga diba? Ganun. So, tandaan niyo lang yan. Never let monkey eats banana. Yeah. So, gamit na gamit yan nung board exam ako. So, I think, yan. That's the end of my presentation. Any question regarding sa WBC evaluation? May question? Clarification? How do you look at sickle cell? Di ba madali lang, WBC? WBC evaluation. So, mas pa rin, mas mahirap pa rin yung midterm dahil sa mga anemia. Anemia and friends, di ba? Dami nila. So, ito naman, WBC, mga leukemia and friends naman sila. So, after nito, i-discuss na natin yung different leukemias, yung mga ALL, CLL, AML, yung mga leukemia. Then, how to classify them. Pwede siya sa FAB classification or sa WHO classification. So, ayun. Any question regarding sa laboratory evaluation ng WBC? Wala nang tanong. Next Thursday na po yung uli yung. Yes. So, ang quiz natin sa next Thursday, kapag nag-on-site na tayo, yung quiz last, tong quiz dapat natin today,
plus quiz tayo ng laboratory evaluation, plus yung quiz ni Ma'am Christy na ibibigay sa akin. So, maraming quizzes, di ba? Divine. So, mag-aral,